Samantala, paalala sa mga motorista, huwag nang maging pasaway sa EDSA para hindi mabutas ang inyong wallet dahil sa multa. Ito'y dahil simula sa Lunes, ang mga mahuhuling pribadong sasakyan na papasok sa EDSA busway, abay mas mahal na parusa na ang kakaharapin. Alamin yan sa sentro ng balita ni Karen Villanda. Tumataginting na 30,000 piso. Ganito kalaki ang posibleng multa ng mga pasaway na sasakyang dadaan sa busway epektibo na sa Lunes. Matapos itaas ng MMDA ang multa dahil sa dumaraming pasaway sa busway na nakakaantala sa operasyon ng mga bus. Sapagkat very clear naman, very apparent, pag pumasok ka sa bus din, alam mo magbabiolate ka. At nakakaabala ka sa mga bus na dapat ma-transport. Alam mo naman ang bus is considered as mass transport, so makakaabala ka, makakapermiso ka na talaga namang pagpasok mo pa lang doon, alam mo na nagbabiolate ka. Sa ilalim ng MMDA Regulation No. 23002, 5,000 piso ang multa sa first offense, 10,000 sa second offense na may kasamang suspensyon ng driver's license at seminar para sa road safety, 20,000 sa third offense at 1 taong suspensyon ng driver's license, at 30,000 piso naman sa fourth offense kasama na ang pagbawi ng lisensya. Wala na ring warning pagdating sa Lunes. Hati naman ang opinyon dito ng ilang motorista. Dapat lang yung dumadaan doon kasi alam naman natin na bawal dyan. Multahan na lang nila. Ay, sobra naman na yun, ma'am. Bakit? Siyempre, lahat naman tayo dito, ma'am, sa nagkakamalit sa babayaran na nga yung violation. Tapos may demerit pag tinatawag dyan. Tapos sobrang laki naman na yung parang hindi naman na makatao yung dyan, ma'am. MMDA, ang mga maaari lamang dumaan dito sa EDSA carousel ay ang mga bus, emergency vehicle at mga government marked vehicle. Ngayon, para hindi magkaproblema ang mga sasakyan ng gobyerno, may advice ang MMDA. Papaalala tayo at sa atin na mga government vehicle, aside from na dapat meron kayong logo ng inyong sasakyan, at the same time, hindi naman po pwede lahat ng government vehicle ay allow din natin na dumaan dyan. So, siguro ang marirekomenda namin para hindi kayo magka-problema, kumuha na kayo ng authorization sa DOTR. Karen Villanda para sa Bayan.